siguro puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ay mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, ah, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So, maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya isa bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution. Kinuha ng Vice Presidente. Consistently, paulit-ulit na tinanong, wala ang sagot. So ano dun ang betrayal of public trust? Saan dun impeachable? Pa rin, no? Prof, unahin ko lang muna, sa information nyo po, umaabot ng 20 milyon o mahigit pa. Kada araw ang ginagastos ng gobyerno? Admar, yun ang low. 25 million. Parang ang range yata nila 25 to 75 million. So pag kinuha mo yung 25 million, naka 325 million na ang gastos for the 13 days. So, malaki-laki yon. Mas malaki pa ito dun sa 11 days na sinasabi nilang nagastos. Oo, mas malaki. Di patunay na ito, attorney, na kayang gumastos ng daang-daang milyon within 13 days, 11 days. Oo, di ba? Pag kinumpare mo, sinabi in 11 days na ubos yung 165. Ito, in 13 days, 325 na tayo. Alam mo, nakakalungkot dyan, wala pa namang smoking gun. 13 days na tayo naghahanap ng smoking guns. Ako, talagang pinapanood ko pag may panahon ako, pero talagang sinusundan ko kasi gusto ko talagang malaman, malakas ba talaga yung charges na kliniklaim ng House of Representatives? Opo. So, talagang yung nabanggit ni Vice President Sara Duterte, yung hindi niya pagdalo doon sa mga pagdinig sa Kamara, saktong-sakto lang talaga dahil dito nabibigyan ng pagkakataon na maharap niya yung mismong nag-aakusa tapos maglalatagan ng ebidensya sa ebidensya. Oo, Admar, at lumalabas with hindsight, mukhang tama yung sinasabi na fishing expedition. Kasi napakinggan natin yung Article 4 na supposedly yun ang pinaka madaling makonvict, yun yung conditional threat. Wala tayong nakita doon. Ang narinig lang lahat natin, walang personal knowledge, no? At wala rin. Ang claim sa propaganda, merong assassin. Pero wala tayong nakikita na talaga dyan sa isyung yan. Pagdating naman dun sa land bank, sinabi lang na talagang may pondo na natanggap, in-encash. Walang irregular dun sa nangyaring pag-i-encash kasi may SARO, may notice of cash allocation, at may cheque. So, galing dun sa land bank, kahit nga yung malapit ang pintuan sa DepEd, dahil talaga may pintuan doon, no? Tapos ngayon, nakita natin yung COA, mahirap dun sa COA, mahilig siya mag-interpret, yung si Walim ba yan? Si Attorney Walim, mahilig mag-interpret, mahilig mag-interpret, pero yung interpretation niya, interpretation niya yon. Ano ba ang nasa COA manual? Paano mo ba gagawin ang audit? At ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, mai-interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman.
kasi ang puna ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siya. Matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro, puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So maganda yung balanse, siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya isa bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oo, 'di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Powa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na, tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. 'Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? 'Di ba? Yun yung sa akin, kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte,
para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga, eh, 'di ba? Nenervyos yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just, they are just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila saglit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun na kung buga totoo, tama pala yun. Meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Prof? Klarado, Sige po. klarado na may linyahan na. Hello? Go ahead po, Prof. Medyo Oo. na ano lang yating. Klarado, naririnig niyo ako? Go ahead po. Malinaw na po. Oo. Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla, si Senator Marcos, 'di ba? To a certain degree si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay, ano ang pangalan ng COA? Wamil? Opo, Attorney Wamil. Roderick Wamil. Ano? Oo. Yung si Attorney Wamil, 'di ba siya yung huling nagtanong? At site ng Article 81 ba noong joint memo na sinasabi doon na yung paano mo ititreat ang notice of disallowance at saka yung, sorry I'm trying to reach sa notes ko, hindi ko matandaan yung sinabi niya na, sorry. There, 8.3 ng Joint Memo Circular, tungkol dun sa AOM, tungkol sa Notice of Suspension, Notice of Disallowance, makikita mo sunod na tinanong ni presiding officer at talagang interpretation lang niya. In fact sinite pa yung natatandaan niyo yung jurisprudence ng 1 versus 1, no? So klarado na on the ball naman si presiding officer. Yun nga lang, sometimes may tendency siya to be lenient, not to call, not to make a ruling na out of order. Siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya. Si Senator, hindi ko maintindihan bakit gano'n na lamang ang asar ng iba kay Senator Padilla when in fact in 2 instances talagang spot on. Yun yung tinanong niya na meron ka bang nakitang anomalya? Di ba? Yes or no lang yung tanong niya. Tapos umupo na. Maganda rin yung ginawa niya sa paglalapat ng mga impormasyon ng paggastos sa confidential fund at saka yung certain dates ng
CPP, NPA, NDF, no? So makikita mo iba ang takbo ng isip ng isang Robin Padilla, ng isang Amy Marcos, and for that matter, yung si Pangilinan, Hontiveros, and Aquino. So, yung iba hindi pa natin nakikita kung saan sila pumapanig, pero nagulat ako dun sa tinanong ni Senator J.V. Estrada na point blank rin tinanong niya, meron ka bang nakita na kahit isang kusing na kumita ang vice presidente? So pointed, despite all the interpretation by Attorney Wamil, yun lang naman ang tatanungin mo, kumita ba siya? Nang bulsa ba siya? Nawala ba ang pera? Ang lumalabas dun sa testimony, kulang ng mga dokumento, kaya nagkakaroon sila ng notice of suspension, notice of disallowance, pero hindi naman final yon. Kaya nga mali yung sinabi ni Attorney Wamil na may prima facie evidence. Still, it is not a final thing because the final will be coming from the Supreme Court once the Vice President elevates the ruling of COA. And dito sa mga ano na ito, doon sa maraming na question doon sa grave threat. Dito na naman sa Article 1. Anong ina-expect nyo naman po sa same na taga-COA rin, COA ICFAO, na magte-testimonya na unsya mi siya kahapon sa Lunes, possible po, Prof, magiging same pa rin ba yung mangyayari dyan? May bigat pa ba? Consider na ito yung nangyari? Alam mo, tama dun si Attorney Ferrer eh. Kasi yung evidence na present nung second witness is not from congressional hearing by the Committee on Justice and the committee, yung Quadcom. Kasi pati transcript eh, di ba? So, paano magkokomentaryo ang isang tao na hindi nating second witness is, I think, resource person ng committee. Di ba? So, ano yung ang kaya lang niyang pag-usapan ay yung from the time na nawala si Attorney Wamil dahil nailipat na to the present time na kanyang tinitingnan yung submission ng Office of the Vice President and the DepEd. Admar, maganda yung sa DepEd, no? Siguro pupunahin ko yan kasi makikita dun sa DepEd na paggastos, talagang ginastos para protektahan ng mga estudyante. Ngayon, kung ang iyong eskwelahan, kung saan ang anak mo nag-aaral ay hotbed ng recruitment, whether that is recruitment for the left, recruitment to sell drugs, recruitment for sex trafficking, harassment, terrorism, di ba? Gusto niya maging protektado ang mga eskwelahan. Kasi kung titingnan natin yan, basic and secondary education yung hawak ng DepEd. Hindi ba mahalaga yung paggamit niya ng congressional, ng CF, confidential fund, para protektahan ng mga estudyante? Dapat ikatuwa ng mga parents yan. At maganda rin yung sinagot na wala silang nakikita na binulsa ng Vice Presidente. So, nasaan yung smoking gun? Second charge na to, wala na tayong makitang smoking gun when it comes to both the conditional threat at saka itong confidential fund. Yan ay sa prosecution lamang, no? Hihintayin natin yung defense pag natapos ang prosecution doon sa dalawa pang charges bago mag-offer ng evidence at witness ang defense. So doon natin makikita yung kabuuan. Siguro i-hold muna natin ang ating judgment, pero critical doon, walang smoking gun. Opo, tsaka ito ngang doon sa sinasabi nilang maling paggamit ng
confidential fund, siya na ba talaga yung accountable dito? Direkta na ba siya ang mananagot? Dahil sa pagkakaalam natin, hindi naman siya direkta yung nagpapapirma, nagbibigay mismo ng at yung nakasaad din po doon sa Joint Memorandum Circular is a head of agency or Yeah. yung kanyang disbursement na personnel. Siguro yun lilinaw kasi pinatawag yung SDO na dalawa siguro sa Lunes at sa Martes, no? So mabubuo natin yung storya doon. Ang gusto ko lang sigurong i-correct at yan ay nakita na ng public yung paggamit ng alias, no? Parati naririnig natin si Mary Grace Piatos. In fact, sinabi ng prosecution, magdadala daw sila, meron daw Mary Grace Piatos, bla bla bla. Wala naman tayong nakita. So again, propaganda 'yon, no? At pag nakita mo, oo, katawa-tawa yung mga aliases. Anong magagawa natin? Aliases 'yan, no? Tama ba yung paggamit ng alias? Yun ang nasa joint circular, no? Bakit ka gumagamit ng alias? Kasi yung information na binibigay mo, napaka-importante na pag binigay mo ang pangalan mo, can lead to some security concerns. Sinabi rin doon na ang pirma ay pare-pareho, alias na nga. Paano mo makukuha yung, di ba? Ibig bang sabihin, iibahin mo pa, alias yon. So, doon sa gumagawa ng intelligence or confidential operation na intelligence related, ang alias napakahalaga. Pag the moment na diniclassify mo yung alias, mapapahamak ang nagbigay ng impormasyon sa Estado. Yung credibility na issue, attorney tuloy, Prof, no? Yung sa pag-question doon sa kredibilidad ng mismong witness, yung patungkol doon sa sinasabi niyang ang OVP lang ang merong confidential fund, ang DepEd, tapos meron palang dokumento na before pa meron nang nagkaroon ng confidential fund, tapos siya pa yung nagtanong na liquidate ba ito, na opisina naman niya yun ang may hawak nung pagliliquidate niyan, pati yung mga typo error, tapos hindi niya alam din bilang abogado siya, hindi niya rin alam yung yung sa explanation yung pinapatungkulan ni presiding officer, tsaka laging quote siya sa JMC, yung Joint Memorandum Circular ng COA at DBM, hindi niya nababanggit yung mga batas pa na nakakasaklaw sa confidentiality, like kagaya dun sa pinunto ni Attorney Michael Powa na Revised Penal Code tsaka yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gaano kahalaga ito, Prof, sa kanilang kredibilidad? Mahalaga yan, Adman, no? Maganda yan tanong mo kasi nung pala nagsisimula itong issue sa confidential fund, nag-advocate na ako na dapat bisitahin ng Kongreso itong Joint Memorandum Circular. Kasi circular lang yan. Pwede mo namang i-institute sa batas. Kaya yung loophole ng JMC, pwede mong i-cure yan eh. Bakit hindi sila mag-submit ng panukalang batas how to handle confidential and intelligence fund? Kasi ang pagkakaalam ko dyan, every year nagsasubmit ng order of battle na kung saan linalagay mo saan mo gagastusin yung intelligence fund ng bawat ahensya. Hindi mo naman yan ginagastos liberally, no? Ginagastos mo yan dahil merong dapat tingnan at dapat ayusin ng Estado. Ang isa pang punto na nakita ko dun sa hearing, klaro na ang nagbigay ng confidential and intelligence fund ay ang Office of the President sa OVP. Yun, very clearly in-established. Unlike sa House of Representatives na hindi nila minimension ng Office of the President, no? So may paper trail. May paper trail na inapprove ni DBM, may paper trail na inapprove ng OP at kaya na-release yun. At nakikita natin doon sa report, hindi 11 days, 19 days ginastos. At bakit? Dahil mare-revert sa Treasury. Pangalawang punto, yung
confidential fund ng DepEd dahil sa GAA. So may line item doon nasa DepEd na meron siyang ganon. So hindi ko maintindihan na approved ng Office of the President, approved ng Kongreso, ang dapat tingnan na lang talaga ay yung manner of liquidation. So kung may kakulangan, at dyan sa lahat ng liquidation, wala naman liquidation sa isang upuan, approve lahat at malinis. So kailangan mong ayusin yan. Kung kulang ng acknowledgement receipt, kung kulang ng yung sinasabi nila na kahit magbigay ng pangalan ang Office of the Vice President, kung ang iyong audit ay paper audit, hindi mo ma-interpret yung success ng operation dahil wala kang security clearance, one. Secondly, wala kang security know-how. So, paper trail lang talaga yung magagawa ng audit at post-audit nga yung sa Monday, post-audit ang kanyang ginawa. So, hinahabol mo lang dyan, documentary. So, maganda yung paulit-ulit. Meron bang pondo na kinuha ng Vice Presidente? Consistently, paulit-ulit na tinanong. Wala ang sagot. So, ano dun ang betrayal of public trust? Saan dun impeachable? Opo. Siguro bilang panghuli na lamang po, ma'am, paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan dito sa kanilang paghimay. Kasi halo nga ito, usaping legal, merong usaping political, kitang-kita at malinaw na malinaw naman po yan. At baka meron pa po kayong gustong sabihin na hindi ko po naitanong. Nasa inyo po yung pagkakataon, Prof? Well, siguro dun sa manunood, na-notice kasi namin bumababa yung engagement. The moment maging very technical ang mga tao umaalis, no? Mabuti yung nangyari nung kahapon, Lunes hanggang Miyerkules, nasa witness stand, no? Medyo kahapon lang talaga naging exciting kasi very technical at very procedural. Sa mga nanonood ho, patuloy po natin panoodin kasi kahit po yung replay, mahahabol naman po nyo yan. May technology na po ngayon para maintindihan nyo. Kasi pondo ng bayan niyang ginastos at ang allegation nga ay ang Vice Presidente ay hindi nagpakatotoo sa tiwala na binigay ng tao. Kayo lamang po ang makakapag-judge niyan. Ang senator judges makakapag-judge siguro based on yung pag-aaral nila sa dokumento. Pero kayo, ano bang impact niyan sa taong bayan? Ano bang impact niyan sa pag-aaral, sa katiwasayan sa eskwela, sa itong pagiging leader? Yung pagiging leader kasi, sinasabi na yung character ng isang leader hindi dapat nagte-threat. Titingnan po natin at lahat naman ng Pilipino sa tingin ko at one point in time nag-threaten na tayo. Bakit? Kailangan lagyan ng konteksto. So ito pong sa conditional threat, kailangan po lagyan ng konteksto. Bakit nagalit si Vice Presidente? Tama po bang magalit siya? Tama ba po yung kanyang pananalita? Konteksto lamang po ang makakapagbigay ng kaliwanagan sa ating mamamayan kung bakit nagkaganon. So patuloy po sana nating subaybayan ang impeachment. Gumagastos po tayo dyan, no? Katulad ng simula sa pagtatanong ni Admar, 20 million a day. Sayang naman po kung 20 million tapos hindi natin inaalam ano ba talagang nangyari? May katotohanan ba?